I think the argument here is merong digital online harms that exist in the online world. And it wouldn't be solved if tatanggalin mo lang yung minors. Imagine, all the harms experienced by minors and the youth ay experienced din ng 17 and above, for example. Diba? So the idea is, how then can we regulate or in a way change the online environment in a way that is safer for everyone, especially for the minors? Really constrains the rights of children doon sa kanilang fundamental human right for democratic participation. It's actually stated sa United Nations Convention on the Rights of the Child, no, na dapat meron silang right to express their opinion, even yung right to information. For example, magsisend ka ng mga documents online. Una, yung protection mo on data privacy. It's very difficult to even have a repository of that. Kasi una, pwede ma-exploit. Also expose tayo sa pwedeng ibenta yung ganitong klaseng mga personal details. Prone din ito to also falsify different documents, diba? Na kapag ka mag-regulate sila, either yung minors or young children, no? Either they fabricate or even use actually this evidence-based na gumagamit din sila, no, ng mga accounts ng mga older individuals. I know this is a very crucial and also very serious threat, no, pagdating sa online violence, digital harms. Kaya hindi dapat tayo padalos-dalos. Ito rin dapat yung time kung saan nakikinig din tayo sa mga minors themselves, sa children, kung paano nila nina-navigate yung online safety, yung online environment. Kapag binan mo yung mga bata sa social media, especially yung mga minors, paano, yung isa sa mga tanong nila is paano nila kakausapin yung mga OFW na mga magulang nila through Messenger, for example, in social media, kung hindi na sila makaka-access sa ganunong klase mga platform. I think it's one of the key recommendations of our center, no, na huwag tayo tumungo doon sa mga bills na blanket lang or even magbaban ka, magti-take down ka lang, but rather go to the root causes of these kinds of dilemma. So for example, in OSAEC, diba, mas naka-focus to doon sa mga perpetrators, doon sa mga actors, and hindi siya nagbibigay ng burden doon sa children, no, doon sa mga users mo na often ay nagiging vulnerable, no, sa mga OSAEC activities.